Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Radyo Patrol Balita Alas 7. Fuel subsidy sa sektor ng transportasyon sisimulang ipamahagi sa susunod na linggo. Subsidiya sa mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda inihahanda na rin. Presyo ng gulay, isda at baboy sa Metro Manila tumaas sa gitna ng napakalaking dagdag presyo. Sa produktong petrolyo lang. Panukalang layong suspindihin o bawasan ng excise tax sa petrolyo lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara. Pangulong Marcos sertipikahang urgent ang panukalang emergency powers. 44 na Pilipinong naipit sa giyera sa Middle East nakabalik na ng Pilipinas. Pero ilang OFW ayaw pa rin umuwi. Publiko, pinag-iingat sa vacation scam. Habang papalapit ang Semana Santa Taginit. Sensitibong impormasyon ng ilang sundalo, pinaniniwala ang nakompromiso dahil sa mga Pilipinong nag-espiya para sa China. 2 Chinese arestado sa halos 1 tonelada ng shabu. Sa Occidental Mindoro, 4 na Koreano timbog naman sa illegal na online gambling sa Cebu. Sa Showbiz Spotlight, Edu Manzano ipinakilala bilang life partner ang rumored girlfriend na si Ann Quisha. Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Huwebes, March 12, 2026. Ako po si Alvin L. Chico. Ako naman po si Doris Bigornia. Detalye. Sisimulan nang ipamahagi sa susunod na linggo sa Martes po ang 15 o 5,000 pisong fuel subsidy sa sektor ng transportasyon. Gusto dito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa giyera sa Middle East. Manggagaling ang pondo sa 30 billion pesos na assistance to individuals in crisis situation o AICS program ng DSWD. Unang makatatanggap ng subsidiya ang mga tricycle driver sa Metro Manila sa susunod na linggo na ipadadaan po sa mga lokal na pamahalaan. Makatatanggap din ng fuel subsidy ng mga driver at operator ng pampasahirong jeep, taxi, bus, UV Express at TNVS. Sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na sakop na rin ng TNVS ang mga motorcycle ride-hailing app. Ang usapan namin ni Sec Banoy, matapos lang kaagad tong mga tricycle drivers, agad-agad na susunod naman ng mga jeepney drivers. Kasi yun naman, isasubmit ng LGUs yung listahan ng mga drivers sa LTFRB para LTFRB ibabangga sa database nila. Ayon kay League of Cities of the Philippines President at San Juan City Mayor Francis Zamora, maring dagdagan ng mga lokal na pamahalaan ng fuel subsidy mula sa 57 billion pesos na local government support fund. Wala talaga nakakalam kung gaano katagal aabutin itong krisis na ito. Pinanggit naman po ng ating pamahalang nasyonal na ano man ang mangyari ay paglalaan sila ng pondo para tumulong sa ating mga mamamayan. We will monitor the situation as it progresses. Pero para sa grupong Manibela, hindi sapat ang subsidiya at isinulong ang 2 pisong provisional increase sa minimum na pasahe sa jeep. Nauna na sinabi ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na pagbibigyan ang hiling na taas pasahe pero nire-repaso pa kung magkano dahil makaapekto ito sa inflation. Pinag-aaralan din ang pagbabawas sa aviation fees tulad ng landing at take-off fee para maibsan ang inaasang pagtaas ng pamasahe sa eroplano. Nakatakda na ring ipamahagi ang fuel subsidy sa sektor ng agrikultura. Sinabi ni BIFAR spokesperson Nazario Briguera na 3,000 piso ang subsidiya sa mga kwalipikadong mangingisda na ibibigay sa pamamagitan ng cash card o vouchers. 5,000 piso naman ang matatanggap ng mga kwalipikadong magsasaka. Halos 15,000 magsasaka at halos 24,000 mangingisda ang inaasahang makikinabang sa subsidiya. Kung hindi sila papalaot at magiging reduce yung number of fishing days, magkakaroon tayo ng issue pagdating sa supply. So ito yung mga iniiwasan natin na mangyari dahil may domino effect ito sa consumers. Nauna nang inanunsyo ng Department of Agriculture ang 100 million pesos na pondo para sa one-time fuel subsidy sa sektor ng agrikultura. Alas 7:08,
Nagsimula ng tumaas ang presyo ng ilang gulay at baboy sa Metro Manila kasabay ng napakalaking pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa Commonwealth Market sa Quezon City, 5 hanggang 20 piso ang itinaas sa presyo ng patatas, sayote, repolyo, sitaw, talong at iba pang gulay. 20 hanggang 30 pesos naman ang itinaas sa kada kilo ng baboy sa ilang palengke. Tumaas din ang presyo ng isda tulad ng galunggong habang wala pang pagtaas sa iba pang agricultural products tulad ng itlog at manok. Nagbabala naman ang Department of Agriculture sa mga magsasamantala sa sitwasyon. Kung merong makikita na profiteering, hoarding, especially doon sa dalawang aspeto na yan, sa profiteering and hoarding, definitely hahabulin sila ng DA at ng buong gobyerno na huwag sila mananamantala, lalo na ngayon panahon ng krisis. Si Agriculture Spokesman Arnel de Mesa, Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Marcos na suspindihin o bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo. Sa pamamagitan ng Viva Voce o voice voting, inaprubahan ang panukalang payagan ang Pangulong suspindihin ang fuel excise tax tuwing may national at global economic emergency o kapag tumuntong sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude. Sakaling aprubahan, magiging epektibo ang kapangyarihang ibibigay sa Pangulo hanggang sa December 31, 2028. Target ng Senado at Kamara na maipasa ang panukala bago mag-adjourn ang Kongreso sa susunod na linggo. Sesertipikahan din ni Pangulong Marcos bilang urgent ang panukalang emergency powers para pansamantalang suspindihin o bawasan ang buwis sa produktong petrolyo. 10 pesos ang excise tax sa kada litro ng diesel habang 6 pesos sa gasolina at 3 pesos sa kerosene. Actually, I will declare it as urgent because there's no point declaring it as urgent before the committee report has been completed. And that is what I told them, both houses. And I said, the minute that you have completed your committee reports, because when you declare a bill as urgent, the shortcuts, if you say, only begin on the plenary debates. Nakatakda namang magpalabas ang International Energy Energy Agency. Meron palang ganun. International Energy Agency. Oo. Ng 400 million barrels ng petrolyo para mapahupa ang presyohan sa world market at maiwasan ang kakulangan sa supply. Magpapalabas din ang Japan ng 80 million barrels ng kanilang oil reserves. Alas 7:11, posibleng itaas ang interest rates dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pebrero, ibinaba sa 4.25% ang interes sa pautang ng bangko tulad po ng mga credit card at loan dahil sa pagbagal ng inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, maaaring makaapekto sa inflation ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Para sa lead economist ng Bank of the Philippine Islands sa si June Neri, delikado ang ekonomiya ng Pilipinas kung tatagal pa ang tensyon sa Middle East. Sa 3 araw na kalakalan sa world market, halos 14 pesos nang itinaas sa diesel at 10 pesos sa gasolina, pero bumaba naman ng mga piso ang presyo ng kerosene. Pag na umabot ng 1 buwan to o ang pinakamasama siguro 6 na buwan, Wow! Delikado yan kasi bukod sa baka tumigil ang paggalaw ng mga sasakyan dahil wala na tayo halos makuhang langis dahil dito sa Strait of Hormuz na apparently hinaharang ng Iran. No? Natatakot silang atakihin sila ng ilang mga forces dyan. Ayon pa kay Neri, posibleng bumagsak sa mahigit 60 pesos ang palitan ng piso kontra US dollar kung tatagal pang gyera. Kahapon nagsarang palitan sa 59 pesos and 10 centavos kada US dollar. Mas mababa ito kumpara sa record low na 59 pesos and 50 centavos noong Lunes. Nakabalik na ng Pilipinas ang 44 na OFW na naipit sa gyera sa Middle East. Kagabi, dumating ang 16 na OFW mula sa Israel matapos tumawid sa Taba border sa Egypt.
Mula Egypt sumakay ang mga Pilipino ng flight papuntang Oman sa kabumiyahing pauwi ng Pilipinas. Ligtas ding nakabalik ng bansa ang 25 OFW at isang dependent mula sa Dubai. Nauna nang nakauwi ng Pilipinas ang unang batch ng Sham na Pilipino mula sa Iran. Sinasabing nakitaan ng senyales ng trauma ang mga umuwing Pilipino bunsod ng gyera sa gitnang silangan. Pero ang OFW sa Israel na si Lenny Lynn Lapus wala pa rin planong umuwi sa Pilipinas maliban na lang kung titindi pa ang gulo. Hindi pa rin po ako ready umuwi sa Pilipinas. As a caregiver po, napakaganda po kasi ng trabaho namin. Maganda po yung salary po namin and yung mga benefits po namin. Kung ano po yung treat nila sa Israeli, treat po din sila nila sa amin. Handa naman ang Singapore na tumulong sa repatriation ng Pilipinas at iba pang bansa sa Timog Silangang Asya matapos magpadala ng military aircraft para sunduin ang mga Singaporean na gusto nang umalis ng Middle East. Alas 7:14, lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang layong tanggalin ng travel tax. Sa pamamagitan ng Viva Voce voice voting, inaprubahan ang panukalang humihiling na alisin ang 2,700 pesos na travel tax sa first class, gayon din ang 1,620 pesos sa economy class. Nakasad din sa panukalang paglalaan ng pondo sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority at National Commission for Culture and the Arts para hindi maapektuhan ng mga programa at proyektong pinupondohan ng travel tax. Sakaling may sa batas, inaasang dadami ang babiyahing makatutulong naman sa sektor ng turismo. Pinag-iingat ang publiko sa tinatawag na vacation scam habang papalapit ang Semana Santa at summer season. Kabilang dito ang mga gumagamit ng pekeng advertisement sa social media at marketplace para makapanloko. Ilang scammer din ang gumagawa ng bagong account at ginagamit ang pangalan ng mga lehitimong resort at condominium unit. Gumagamit din ang mga manloloko ng ibang larawan at video para mahikayat ang biktima pero hindi na makukontak kapag nakapagbayad. Dahil dito, pinayuhan ng publikong suriin muna ng mabuti kung lehitimo ang lugar bago mag-book online. Kung makikita po tayong mga napakamura or too good to be true offers, and kung hinihinga na po tayo ng pera, down payment or full payment, magduda na po tayo. Lalong-lalo na, wag po tayong magbigay ng mga financial accounts po natin or mga personal information po natin. Si PNP Anti-Cybercrime Group spokesperson Lieutenant Wallen May Arancillo. Alas 7:16, tukoy na ng NBI ang retiradong general na sinasabing nag-recruit na mahigit 100 security personnel para kay dating Congressman Zaldico. Kabilang dito ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps at Philippine Navy na sinasabing bagman at nagpapadala ng maletang naglalaman ng milyon-milyong pisong pera sa ilang opisyal ng pamahalaan. Posibleng ipatawag ng NBI ang hindi pinangalan ng retired general mula sa Philippine Military Class o Philippine Military Academy Class of 1975. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na hindi dating Marines ang lahat na nagpakilalang bagmen at 8 ang hindi nakatalaga kay Zaldico. Let me correct that. Sinasabi 18 Marines. Mali na po kaagad kasi meron din po kaming sertifikasyon at pruweba na yung 18, 4 doon ay driver bodyguard. Hindi po Marines lahat. So dapat ang tawag sa kanila 14 Marines and others. Tapos na isa man lumalabas, hindi naman lahat sila ay naglingkod kay Zaldico as close-in bodyguard. Yung 8 po, identify na namin kung sino talaga yung kanilang pinaglilingkuran na doon. Nilinaw naman ng NBI na walang record na sumakay ng air taxi ang dating congressista at isang dating Marine simula noong 2023 hanggang 2025. Kasunod ito na akusasyon sa affidavit ng mga bagman na magkasamang sumakay ng air taxi sina Zaldico at Sergeant Belnard Tube para magpadala ng 5 maletan naglalaman ng pera kay Pangulong Marcos sa Ilocos Norte. Nagay naman si National Security Advisor Eduardo Año ng karagdagang reklamong cyber libel at perjury sa Department of Justice laban sa mga dating Marines, gayon din kay Attorney Levito Baligod.
Sinabayan ng kilos protesta ng mga kritiko at taga-suporta ang anibersaryo ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa crimes against humanity sa International Criminal Court. Sa Maynila, nanawagan ang mga taga-suporta ng pamilya Duterte na ibalik sa Pilipinas ang dating Pangulo mula sa the Netherlands. Nanindigan naman din si Vice President Sara Duterte na ang administrasyong Marcos ang may pakana sa kidnapping ng ama at galit pa rin ang publiko sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Sa Quezon City, hinikayat naman ng iba't ibang grupo ang ICC na kumpirmahin ang kaso laban sa dating Pangulo at nanawagang arestuhin ang mga sinasabing kasabuat sa mga patayan sa war on drugs. Gusto namin matuloy-tuloy na yung kanyang pagkakulong o ano man yung desisyon ng korte para kahit paano nagkakaroon kami ng katarungan na mahihirap. Magkaroon din kami ng katahimikan. Mga anak niya maliliit pa. Masakit sa akin, ma'am, kung maalala ko. Kaya ang sakit ko, ma'am, isang taon na to, sakit sa puso doon sa anak ko. Posibleng ilabas ng ICC Pre-Trial Chamber ang desisyon sa confirmation of charges sa huling linggo ng Abril. Hindi ko kumbinsido na to. Ako, very confident. Kaya, ang target po natin, April 29. Yan po ang aabangan natin. That week, medyo mag-check na tayo lagi ng Facebook, Instagram, at website ng ICC. Si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Time out. Anong oras na? Binibining maganda. Here we go. Teka lang. Magkwentuhan muna tayo para sakto. Sika lang. 7:19 na nga. Oras atin sa ECS Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7. Radyo Patrol, balita alas 7. Basta AM, DZMM. Sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM. Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:22. Pinangalanan na ang mga abogadong haharap sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng paghahain ng mga abogado mula sa Fortun, Narvasa, and Salazar ng appearance od cotelam sa House Justice Committee. Kabilang sa harap sa pagdinig sina Attorney Michael Poa, Reynold Munsayak, Mark Vinduan, Ralph Bodota at Roberto Batumbakal. Pero kondisyon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang posibleng conflict of interest dahil nagsilbi si Poa bilang tagapagsalita ng Department of Education sa ilalim ng termino ni VP Sara bilang Education Secretary. Nagsilbi naman si Munsayak bilang Assistant Secretary ng DepEd at tagapagsalita ng Office of the Vice President. Hindi lang naman sila ordinaryo mga abogado representing the Vice President. Relevant po sila doon sa mga investigasyon relating to the Department of Education. So, I think very relevant po na makita ko nga meron bang conflict of interest. Nauna nang idineklara ng House Justice Committee na sufficient in form and substance ang dalawang impeachment complaints laban kay VP Sara. Kabilang sa reklamo, sinasabing maling paggamit sa confidential funds ng OVP at DepEd, gayon din ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi pa matiyak ni Pangulong Marcos kung palalawigin ang trabaho ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon sa Pangulo, tapos na ang trabaho ng komisyon kaugnay ng investigasyon sa sinasabing mga anomalyang flood control projects. Sa ilang buwang operasyon, nakapagsumite ang Independent Commission ng 9 na referral
sa Office of the Ombudsman at pinakakasuhan sina Senador Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, gayon din sila dating Senador Bong Revilla at dating Congressman Zaldico. Nauna nang nagbitiw bilang commissioner si dating DPWH Secretary Rogelio Singson dahil sa stress sa trabaho, habang nag-resign si Rosana Fajardo matapos makumpleto ang trabaho sa komisyon. Alas 7:24, muli na namang nagkasagutan sina Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at Senador Dante Marcoleta kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Nanindigan si Lacson na kalintulad ng mga pahayag ni Marcoleta ang pahayag na nakapost naman sa website ng China Ministry of Foreign Affairs. Pero muling nanindigan si Marcoleta na hindi niya dinidepensahan ng China. Unsettling, to say the least, because this is national security that we're talking about. Especially na medyo delikado delicate yung situation. Naniniwala ka sa kanya? Phil, ano sinabi ko tungkol sa China? Paano ko dinepend ng China? You tell me. When? When? Tell me. Yung sinabi ko tungkol sa China? When? Inalis naman sa record ng Commission on Appointments Committee on National Defense ang salitang satsat. Yun ang salita pa niya. Bakit? Satsat na ginamit ni Marcoleta sa pagdinig. Ikinukonsidera ng ang ad interim appointment sa mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines na maungkat ni Marcoleta ang issue sa West Philippine Sea. Inungkat na naman doon at tinawag na satsat ang pahayag ni na Rear Admiral J. Tariela, dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at Professor J. Batombacal. Isinulong na alisin sa record ang salitang satsat dahil hindi akma ang mga personalidad na binanggit ni Marcoleta. Papalitan ng mema. Sana ba? Ngak. Hindi, papalitan natin ng inihayag or sinabi para neutral. Tama naman kasi it's an August Chamber of Commerce. Ay, ano nga ba? Pinaniniwalaang nakompromiso ang sensitibong impormasyon ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines na sakay ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kasunod ito ng pagkakaaresto sa 3 Pilipinong nag-espiya sa Pilipinas para sa China. Nakuha sa mga suspect ang listahan ng mga opisyal at tauhan ng Philippine Navy at datos sa operasyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Aminado ang AFP na maaaring nalagay sa peligro ang mga sundalo, lalo na ang mga nagsasagawa ng rotation and resupply mission dahil sa pagkalat ng sensitibong impormasyon. Iginit naman ng Philippine Navy na nag-espiya ang China sa buong mundo at hindi lang sa Pilipinas. Sinasabing layo nitong malaman ng China ang plano ng mga kalabang bansa. Alas 7:27 sa Occidental Mindoro, halos 6 na bilyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa inabandonang speedboat sa bayan ng Paluan. Sa investigasyon, sumadsad ang speedboat na may sakay na 2 Chinese sa baybaying sakop ng Barangay Harrison. Nilapitan ng ilang residente ang mga Chinese para alokin ng tulong pero tumanggit tumakas. Na-recover sa speedboat ang 34 na sako po ng sabong tumitimbang ng halos 1 tonelada. Ang dami. Naaresto ang mga Chinese matapos makicharge ng gadget sa bahay ng isang residente. Sa Cebu City, timbog ang 4 na Koreano sa operasyon ng illegal na online gambling. Sinalakay ang condominium unit kung saan na-recover ang mga gadget at iba pang gamit sa illegal na operasyon. Iniimbestigahan na rin ang immigration at residency status ng mga Koreano, gayon din ang posibleng koneksyon sa iba pang illegal na online gambling. Pansamantala namang nakalaya ang mga dayuhan matapos magpiyansa ng 120,000 pesos bawat isa. Ano yung sa'yo, Koreano? Oo. O ito naman Vietnamese. Hala. Arestado ang 5 Vietnamese dahil sa pagbibenta ng lutong karne ng aso online. Sa social media page, nag-aalok ang mga suspect ng prito, inihaw at assorted platter ng karne ng aso. Unang naaresto ang dayuhang nagbenta ng karne sa Pasay City.
Sunod na sinalakay ang tindahan sa Makati City kung saan natimbog ang 4 pang Vietnamese. Kinasuan na ang 5 sospek na nakatakdang ipatapon pabalik ng Vietnam. May picture pa nung menu. Kaya nga. Ay, nako. Sa Muntinlupa City, patay ang isang motorcycle rider matapos mabagsakan ng natumbang puno sa barangay Putatan. Dead on arrival sa ospital, ang biktimang nadurog ang tadyang. Asan ang tadyang? Ribs. Matapos direktang mabagsakan ng malaking puno sa National Road. Nabagsakan din ang isang SUV, truck at motorsiklong dumadaan nang mangyari ang insidente. Hinihinalang bumagsak ang puno dahil sa paglambot ng lupa, bunsod ng tagas sa tubo malapit sa lugar. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel! Oh my Ganiel! Ang showbiz Oh my God! Oh, ganun pa ito ang pangalan ng bagong show ni Ganiel. Paano? Sa Oh ating my God. Showbiz Spotlight, gusto yung kinumpirma ni Edo Manzano ang relasyon sa tech company CEO na si Ann Pisha. Sa Facebook post, ipinakilala ni Edo ang rumored girlfriend bilang kanyang life partner. Naging usap-usapan ang relasyon ng dalawa nang makitang magkasama sa prayer rally noong February 25. Noong 2023, naghiwalay sina Edo at aktres na si Cherry Pie Picache pero nanatiling magkaibigan. Oh my God! Good morning! Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Balik sa inyo, Alred Norris. Tinatanong kita kanina, hindi mo naman ako pinapansin. Paano ang pagkakasabi dapat? Paano? Ulitin mo nga. Oh my God! Ganun pala yun. Ano ibig sabihin? Oh my God! Oh, ibig na, oh my God. Oh my God! Pero dapat malidi kasi dapat Ganiel hindi naman Ganiel Oo nga. Dapat oh my G. Oh my G. Nickname ko yun, Alvin, Gan. Nickname daw niya. Akala bakit hindi na lang oh my gain? Oh. Pinapahirapan niyo ako Or oh my G. Pwede, oh my G. Magaling, oh my G. Di ba mas maganda yung oh my G? Ang dami na kasing oh my G. So hindi tayo gagaya doon. Tama. So ang tama po, hanapin nyo, oh my God! Ganun dapat. Oh my God! Ganun dapat. Ikaw ang sabi. Paano? Oh my God! Oh my God! Thank you. Maraming salamat. Ganiel Krishnan. Ang showbiz balita ay hatid sa inyo ng Hindi ba si MJ Felipe may ganyan ding show? Yung mga naging exclusive nag-interview sa mga showbiz personality. Alam ko si MJ. Nakamonitor sa MJ. Anong ang title ng show mo? Hello, sa MJ. social media. Meron din oo. siyang ganyan partner, si MJ. So dalawa na sila. OMJ! Pwede! Diba? Ang galing mo. Parang pwede. title ng show nila yan dati dito. Sa talaga. DZME. At yan Hello, po ang kabuuan MJ. ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7. Ako po si Doris Bigornia. Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas.